Hello everyone. Kapag nagkaroon kayo ng o na-encounter nyo ng error sa submission ng CMR online, isang pwedeng reason ay yung ating Environmental Compliance Certificate ay manually issued or outside the ECC online application system. Kaya yung reference number ng ating ECC ay hindi niya ma-recognized. Isa sa solution dyan ay dapat ma-recognize ng system ang ating reference number. Kaya kailangan nating mag-request ng encoding ng basic project and ECC information sa concerned EMB Regional Office na nag-issue ng ating ECC para ma-recognize ng system. So basic lang yung information na i-encode, ma-recognize lang yung reference number. So itong makikita nyo on the screen ay pattern lamang na letter of request, hindi ito pro forma ng DNR EMB. So, pwede natin gamitin itong pattern. So, date, nagsimula tayo sa date. So, for example, meron tayong January 4, 2026. Name, name po ito ng Regional Director ng Concerned Regional Office of EMB. So, halimbawa, Honorable Robert Angelo Metin. Siya ang Regional Director ng EMB Region 4A. And then yung address, office address, say 4th floor, PITX Tower 2, Barangay Tambo, Parañaque City. And then dito, subject, letter of request for encoding of basic project and ECC information. Dear Director Metin, warm greetings. This has reference to the technical issues encountered on the online submission of semi-annual compliance monitoring report due to unrecognized control number of environmental compliance certificate o ito yung reference number indicated in our ECC. In connection with this, we respectfully request for the encoding of the basic project information as detailed below. So, lagay natin dito yung ECC control number. Halimbawa, ECC R4A 121256. Date issued, for example, January 20, 2013. Project name in ECC. Halimbawa, ABC Manufacturing Plant. Project location, Barangay San Pedro, Barangay 1, San Pedro, Laguna. Proponent, ABC Corporation. So, ito lang yung i-encode nila sa system doon sa online compliance monitoring system para makapag-submit tayo ng compliance monitoring report, ma-recognize yung reference number. So, i-attach nyo din ang copy ng inyong environmental compliance certificate, yung manually issued. Wala kasing problema yan. Walang error tayo sa submission ng compliance monitoring report online kung issuance ng ECC ay sa online application system. Pero dahil manually issued, hindi siya recognized ng system. So, i-attach nyo rito ang copy ng inyong ECC. Mapapansin nyo rin sa reference number or control number ng ECC, walang OL. Kapag within the online ECC application system, ang control number niyan ay may OL sa number. ECC, OL, ganyan. Meron siyang nakalagay na OL. So, recognize na yan ng system. Pero dahil walang OL, yun, kala natin ay hindi valid yung ECC natin. Hindi siya recognized ng system.
So attach mo rin ang copy ng iyong evidence of identity requesting for encoding ng basic project and ECC information. Ito lang naman kailangan. Pirmahan ito ng head ng agency or ng managing head ng establishment o ng PCO requesting for encoding nung information. So halimbawa, officer to officer, Mr. Peter S. Pan, siya ang president ng company. Yan, pirmahan lang dito. So ganun lang, ito lang naman ay pattern, wala namang binigay na format. Ang gusto mo lang ay ma-request mo na ma-encode yung information ng ECC sa online compliance monitoring system. At sa next time na pag-login mo, makakapag-proceed ka with the drafting of your CMR online. Okay? So I hope may natutunan kayo dito sa request for encoding of basic project and ECC information. Mas maganda rin magtanong kayo sa EMB Regional Office kung paano ang pag-request ng encoding. Pwede bang wala ng formal letter of request? Pwede bang verbal na lang? O kailangan talaga nito? Sa akin, preferred ko na merong letter of request address sa regional director. Dahil all of our communications, lagi naman sa regional director ang address and then ibababa na lang yan sa appropriate person or office. So this is your sample letter of request. Kung gusto mo ng kopya nito, just uh, type it below. And if you think na nakatulong itong video na ito sa iyo, please share and like this video. And thank you very much for time listening and God bless us all. By the way, you can submit this letter of request sa support regional support email para makita agad ng concerned office. Nasa IT lang naman 'yan. So halimbawa Region 4A, dito mo isi-send sa R4A support at emb.gov.ph. So halimbawa Region 3 kayo, Region 3, R3 support at emb.gov.ph. So halimbawa NCR support at emb.gov.ph. Diyan nyo siya i-send. Gusto nyo idalhin pa yan sa regional office para ipa-receive, pero not necessarily naman. Pwede na ngayong i-send nyo sa mga official email ng concerned regional office ng EMB. Lalo sa support, madali na nilang makita. Gusto nyo rin sa official email ng record section ng concerned regional office ng EMB. Ano po? So either sa regional support email or official email ng record section ng concerned regional office. Pero kung gusto niyo magpapawis, di dalhin niyo sa concerned regional office para receive ninyo. Pero kung magpapareceive kayo doon, diretso niyo na yun sa support. Doon na kayo makipag-transact sa support. Although magpapareceive kayo sa record section, makipag-appoint na kayo sa concerned office, lalo sa support, para encode na agad yan doon. Ano po, kung pupunta lang din naman sa opisina mismo. So ito ay pattern, pwede nyo i-send through email. Thank you very much everyone and God bless us all.